What? Ninong, ayoko. Kilala ko ang ugali ng taong yan. Ubod ng sama at napaka-arogante niyan. Sigurado akong hindi ako magtatagal dyan. Reklamo ni Kaizel sa ninong Rafael niya. Si Kaizel ay isang pulis. Mayaman ang pamilya ni Kaizel. Pero sadyang gusto niya talagang magpulis. Kaya walang nagawa ang magulang niya kundi ang payagan siya. Pero wala akong makitang pwedeng irekomenda na mapagkakatiwalaan ko, Kaizel. Kundi ikaw lang. At saka may down payment na para sa'yo. $500,000 a month ang sahod mo. What? Gulat ang reaksyon ni Kaizel nang malaman kung magkano ang sahod niya. Yes, iha. Kaya please, pumayag ka na. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko at wala nang iba pa. Espesyal ang taong to. Kaya malaki ang sahod mo. Marami kasing nagtatangka sa buhay ng apo ni Rocco. Kaya siya ang kumuha ng bodyguard nito. At dahil ayaw ng apo niya ng babae na bodyguard, napag-usapan namin na gawin kang lalaki at hindi kasama sa sahod mong bayad dyan. Kaya pumayag ka na. Pakiusap ni Rafael kay Kaizel. Aba Ninong, sila ka ba naman ang sahod na matatanggap ko at may extra pa? Aba sige, papayag ako. Kung di lang talaga dahil sa'yo, hindi talaga ako papayag. Nakangusong sabi ni Kaizel. Maraming salamat, iha. Bukas ay ipapakilala kita kay Rocco. Nakangiting sabi ng ninong Rafael ni Kaizel. Okay po, Ninong. Maaari na po ba akong umalis? Kailangan ko pang mag-shopping ng mga damit na dapat kong susuotin. Okay na, umalis ka na. Mabilis na umalis si Kaizel at umuwi sa inuupahan niyang apartment. Kahit mayaman si Kaizel ay nangungupahan pa rin siya ng apartment at mas pinili na tumirang mag-isa dahil ayaw niyang madamay ang mga mahal niya sa buhay sa trabaho niya. Marami ang umuupa kay Kaizel bilang isang bodyguard dahil sa pagiging tapat nito sa trabaho ay siguradong walang mangyayari sa binabantayan niya dahil palagi siyang nakabantay dito 24/7. Matapos mamili ni Kaizel ng mga kakailanganin niya, ay pumunta siya sa parlor para magpagupit ng buhok niya. Ayaw sana niyang putulan ng buhok niya pero wala siyang magagawa dahil tawag ito ng trabaho niya. Manghang nakatingin sa salamin si Kaizel habang pinagmamasdan ng sarili niya. Hindi siya makapaniwalang mukha na siyang lalaki. Kung hindi siya magsasalita, ay siguradong hindi malalaman na babae siya. Matapos magpa-parlor ay dumiretso si Kaizel sa mansyon nila para magpaalam sa magulang niya na matatagalan siya bago makadalaw dahil may misyon siya. What? Kaizel? Naman! Napakadelikado niyang misyon mo. Ba't di mo tinanggihan ang alok ng ninang mo? Ito naman talagang si Rafael oh. Ano ba naman yan? Inis na sabi ng mami ni Kaizel. Ma'am, wag niyo pong sisihin si Ninong. Kaya nga ako nagpulis dahil siya ang iniidolo ko eh. At saka malaki ang sahod ko rito, ma'am. At wag na kayong mag-alala, kaya ko naman pong trabaho ko. Pero kinakabahan pa rin kami, Kaizel. At hindi mo kami masisisi kung ganito ang nararamdaman namin. Magulang lang kami na nag-aalala sa kaligtasan mo, anak. Mahabang sabi ng daddy ni Kaizel sa kanya. Alam ko naman po yun, dad. Kaya nga thankful ako na kayong naging magulang ko. Mahal na mahal ko kayong lahat. Dad, niyakap ni Kaizel ang magulang niya at saka siya nagpaalam sa mga ito na aalis na. Kinabukasan ay magkasama sila ng ninong Rafael niya sa isang restaurant para doon hintayin si Don Rocco Gamboa. Ilang minuto lang ay dumating na ang hinihintay nila. Rafael, magandang umaga. Pasensya ka na at medyo na-late ako ng kaunti. Okay lang, Rocco. Kararating lang din namin. By the way, eto na palang sinasabi ko sa'yo. Siya ang inaanak ko, si Kaizel Gonzalez. Hi, iha. Totoo pala na ang ganda mo. Kahit gupit lalaki ka na, hindi mo ipagkakaila na napakaganda mo. Puri ni Don Rocco kay Kaizel. Nag-init naman ang mukha ni Kaizel sa papuri sa kanya. Maraming salamat po, Don Rocco. So, mag-order muna tayo bago mag-usap ulit. Agad na tumawag ng waiter si Rafael at siya na ang nag-order para kay Kaizel. Wala naman siyang hindi alam sa dalaga. Sa sobrang closeness ay inaanak niya eh, alam na niya ang ayaw at gusto nito. Pati nga ang type nito sa lalaki ay alam na niya. Matapos kumain ay may inilipag na sobre ang doon sa mesa at itinapat ito kay Kaizel.
Yan ang unang sahod mo, iha. Sana matagalan mo si Clyde. Sobrang nag-aalala lang ako sa kanya. Nitong mga nagdaang araw, marami kasi siyang natatanggap na mga death threats. Kaya ako lumapit kay Rafael para magpatulong at ikaw ang nairekomenda niya. Alam mo naman siguro ang ugali niya. Mahabang sabi ni Don Rocco kay Kaizel. Opo. Wala naman pong hindi makakaalam sa ugali ng apo niyo, sir. Napatawang doon sa sinabi ni Kaizel. Dahil tama ang sinabi nito. Iba ang ugali ng apo niya. Matapos mag-usap ay nagpaalam na sina Rafael at Kaizel na uuwi na sila. Ganoon din ang Don. Kaya sabay-sabay na lumabas na sa restaurant ang mga ito. Sinadya ni Don Rocco ang apo niya sa kondo nito para sabihin dito na may bago na itong bodyguard. Pero pagdating niya doon ay nagkalat na damit ng babae ang naabutan niya. Naiiling na lang ang Don sa nasaksihan. Kahit kailan ay di ka na nagbabago pa, Clyde. Kaya marami ang gustong pumatay sa'yo dahil dyan sa ginagawa mo. Bulong ni Rocco sa sarili niya. Grandpa, you're here! Gulat na reaksyon ni Clyde nang makita nito ang lolo niya. Yes, iho. I'm here to tell you na you have a new bodyguard starting tomorrow. Seryosong sabi ni Rocco kay Clyde. Oh, come on. Lo, I don't need a new bodyguard. Alam nating pareho na hindi magtatagal sa akin ang mga bodyguard ko. Paninigurado ni Clyde sa lolo niya. Well, let's see. Subukan lang natin, Clyde. Basta bukas ay andito na siya. Nag-aalala lang ako sa iyo, iho. Kaya ko to ginagawa. Naiiling nilang si Clyde na tumingin sa lolo niya. Bahala po kayo, lo. Magsasayang lang po kayo ng pera sa taong yan. Napabuntong hininga na lang si Don Rocco. Sige na, aalis na ako. At pakisabihan pala yung mga babae mo na, sana, marunong silang magkalat, marunong din silang maglinis. Dinaig pang isang basuruhan itong kondo mo sa sobrang kalat. I have to go. Nakangiti na naiilang na lang si Clyde sa lolo niya. Talagang ayaw nito sa mga babae niya, lalo na ang hindi marunong maglinis. Prangkang lolo niya at yun ang ayaw ng mga naging babae niya. Kinabukasan ay maagang naghanda si Kaizel dahil ipapasundo siya ni Don Rocco. Naka-complete uniform na siya at nasa bewang na niya ang baril niyang kalibre 45. Ang ninong niya mismo ang pumili ng baril na gagamitin niya at sa ninong niya nakapangalan ng naturang baril. Sakto lang ang paglabas ni Kaizel dahil kararating lang ng sundo niya. Good morning, Manong! Bati niya sa driver ng Don. Good morning din, sir! Balik na bati nito sa kanya. Napaismid naman si Kaizel sa sinabi nito. First time niyang tinawag na sir. Gusto sana niyang matawa pero baka mabuking siya nito. Sekreto pa naman ang pagiging babae niya. At ang Don at ninong niya lang nakakaalam sa totoong siya. Sa kondo na po ba ang diretsyo natin, Manong? Pinatigas pa ni Kaizel ang boses niya para hindi siya mahalata. Yes, sir. Nandun na si Sir Rocco. Naghihintay na siya sa pagdating niyo. Magalang na sagot ni Manong driver. Napaismid naman si Kaizel sa itinawag ng driver sa kanya. Nang makarating ay kaagad na bumaba si Kaizel at dalang maleta niya ay sumunod siya sa driver na pumasok sa kondo. Kung nasa saan ang doon naghihintay sa kanya. Sakay sa elevator ay dinala sila sa last floor kung nasa saan sina Clyde. Nang makatapat sa pinto ay agad na kumatok si Kaizel. Bumalik na kasi ang driver sa baba. Inihatid lang siya nito sa tapat ng pinto. Finally, you're here, iha. Nakangiting salubong nandun sa kanya. Mahina lang ang boses nito dahil baka marinig siya ni Clyde. Ngumiti lang si Kaizel sa Don at sumunod na siya rito pumasok. Inilibot ni Kaizel ang paningin niya sa loob. Hindi maipagkakaila na mayaman ang pamilyang Gamboa. Dahil kondo pa lang nila ay hanip na. Maupo ka, iha. Hihintayin na lang natin si Clyde, ha? By the way, dito ka na rin titira, kasama ni Clyde. At huwag kang mag-alala, may day off ka every weekend of the week. Tumangulang si Kaizel at di na nagsalita pa. Nang lumabas si Clyde ay may kasama na ang lolo niya. Napatitig pa siya sa kasama nito. Para kasing hindi lalaki ang mukha nito. Para itong half Korean dahil makinis na balat at
sa napakagandang mata nito na para siyang tinutukso. The heck. Mura ng isipan niya. Mabuti at andito ka na, iho. Maupo ka. Ipapakilala ko sa iyo ang bagong bodyguard mo. Iho, ito ang apo ko, si Clyde Gamboa. Kilala mo naman siya, di ba? At Clyde, eto naman si Cairo. Ito ang magiging bodyguard mo kahit saan ka magpunta. Magkano bang pinasweldo ni Lolo't napapayag ka niya na maging bodyguard ko? Shh! Masungit na tanong ni Clyde kay Kaizel. Cairo. Hindi mo na kailangan pang malaman ang sahod ko, sir. Kung gusto mo talagang malaman, pwede mo naman na tanungin ang lolo mo tungkol sa sahod ko. Hindi na kasi yan kasama sa maging trabaho ko sa'yo. Prangkang sabi ni Kaizel kay Clyde, kaya matilim ang tingin na ipinukol nito sa kanya. Sinalubong niya ang tingin nito at nakipagmatigasan dito hanggang sa ito na mismo ang unang nagbawi ng tingin. Napangiti naman ang Don sa nakikita niya sa tingin niya kasi ay kayang kontrolin ni Kaizel ang apo niya. Okay, iho. Cairo, ikaw nang bahala sa apo ko, ha? Ipagkakatiwala ko siya sa'yo. Makakaasa po kayo, Don Rocco. Iingatan ko pong apo niyo. Malaki ang ngiti ni Kaizel sa Don kahit ang totoo ay gusto na niyang kutusan ang apo nito. Paglabas ng Don ay siya ring pag-iba ng ihip ng hangin. Bigla kasing sinakal ni Clyde si Kaizel dahil sa biglaan ng galaw nito kaya hindi siya kaagad nakagalaw. Pero nang halos hindi na siya makahinga ay kaagad niyang tinuhod si Clyde kaya kaagad siya nitong nabitawan. Ang alam ko, hindi na pwedeng magkaanak ang lalaki pag nasaktan yung dalawang balls nila. Baka gusto niyong ulitin ko pa yan. Matigas na ani ni Kaizel kay Clyde habang namimilipit ito sa sakit. Lumayas ka sa harapan ko ngayon. Galit na sabi ni Clyde dito. Natatawang tumalikod si Kaizel kay Clyde at pumasok sa isang kwarto kung saan siya magsistay. Pagpasok niya sa kwarto ay napasandal siya sa pinto. Huminga siya ng malalim at hinimas-himas ang leeg niya na sinakal ni Clyde. Tingnan lang natin kung sinong matigas sa ating dalawa, Mr. Gamboa. Bulong ni Kaizel sa sarili niya. Kaagad niyang nilagay sa aparador ang mga gamit niya at pumunta sa banyo para maligo. Sinigurado niyang nakalak lahat para walang basta-bastang makapasok sa kwarto niya. Matapos maligo ay nagbihis na kaagad siya para makapagluto na siya ng pananghalian nila. Hindi man kasama sa trabaho niya magluto ng pagkain nila, pero gagawin niya dahil ayaw naman niyang palagi nila mag-order. Kung magluluto kasi siya makakatipid siya, kaya palaging ganun ang routine niya. Binuksan ni Kaizel ang ref ni Clyde at namangha pa siya sa dami ng laman nun. Hindi na siya nagpaalam pa dito. Kaagad na siyang nagluto. Pagkatapos magluto ay nauna nang kumain si Kaizel. Saka pa niya pinuntahan si Clyde para makakain na ito. Nakakatatlong katok pa siya bago nito binuksan ang pinto. What? Kaagad na tanong nito sa kanya. Your food is ready. Pwede ka nang kumain. Mahinahon na sabi nito habang ang mata niya ay nasa bintana ng kwarto nito. Sinundan ni Clyde ang tinitingnan ni Kaizel pero bigla siyang hinawi nito dahilan upang si Kaizel ang matamaan ng bala. Nadaplisan ng balikat ni Kaizel na nagpataranta kay Clyde. Hahawakan sana ni Clyde si Kaizel nang isa pang putok ang magpatigil sa kanya. Buti na lang at mabilis nakakilos si Kaizel dahil kung hindi ay siguradong natamaan siya ulit. Tinakpan ni Kaizel ng kamay niya ang natamong sugat at naglakad siya patungo sa bintana ni Clyde at sinuri niya ang nabasag na salamin. Masyadong manipis ang salamin ng bintana mo, sir. Ipaayos mo na lang to bukas. At kung pwede, yung salamin na hindi ka makikita sa labas ang ipalagay mo. Tutal mayaman ka naman, sabi ni Kaizel sa lalaking boses. Iniwan ni Kaizel si Clyde sa kwarto nito. Habang siya'y pumunta sa kwarto niya, may dala siyang medicine box at kaya naman niyang gamutin ang sarili niya. Si Clyde naman ay nagtataka kung bakit ganoon na lamang kaagresibo ang taong gustong patayin siya. Wala siyang alam kung sinong kalaban niya at kung ano ang motibo nito. Dagdag pa sa iniisip niya ang bodyguard niyang nabarel. Pahiro-hiro pa kasi. Di naman pala kayang iwasan ng bala. Bulong ni Clyde sa kanyang sarili.
habang si Kaizel ay kausap niya ang ninong sa cellphone niya. Sa tingin ko, Ninong, ay kilala niya ang gustong pumatay sa kanya. Kung hindi, bakit alam nito kung nasa saan si Clyde sa mga oras na yun? Basta, bantayan mo lang siya, Iha. Sigurado ka bang ayaw mong pumunta ng ospital? Ipapasundo kita dyan, kung gusto mo. Nag-aalalang sabi ng ninong niya sa kanya. Daplis lang ho to, malayo sa bituka. Okay lang ho ako. At saka kung pwede, huwag niyo na po itong sabihin kina Mami at Daddy. Alam kong mag-aalala sila sa akin pag nalaman nilang nangyari. Pakiusap ni Kaizel kay Rafael. Ikaw ang masusunod, Iha. Basta, sa susunod, mag-iingat ka na. Oho, Ninong. Sige na po, pupuntahan ko muna si Clyde sa kwarto niya. Okay, bye, Iha. Pinatay na ni Kaizel ang tawag at humiga sa kama. Daplis lang ang sugat niya pero masakit pa rin to. Kaya medyo bumigat ang pakiramdam niya. Matapos tawagan ay dumating ang mga kaibigan ni Clyde sa kondo niya para makita kung okay lang ba ito. I'm okay, bro. Di naman ako nasaktan. Mariing sabi ni Clyde. Yung bodyguard na sinasabi mo, asa na? Pwede ba namin siya makita? Tanong ni Jeffrey kay Clyde. Tulog pa siguro. Huwag na nating istorbohin. Seryosong sabi ni Clyde sa mga kaibigan niya. Pero nagtataka na lang siya sa mga kaibigan niya na nakatingin sa likuran niya, kaya pati siya'y napalingon na rin. Siya bang sinasabi mong bodyguard, bro? Oo naman, dinaig pa yata tayo niya na. Gwapo, at parang gusto ko na yatang maging bakla. Manghang sabi ni Mateo. Binatukan naman kaagad ni Jeffrey si Mateo habang napatawa naman si Gabriel. At seryoso pa rin si Clyde. Nakatingin lang siya kay Kaizel na papunta sa kinaroroonan nila. Hi! Kaagad na bati ni Mateo nang makalapit na si Kaizel sa kanila. Ako nga pala si Mateo, kaibigan ni Clyde. Nakangiting pakilala ni Mateo. Cairo, bagong bodyguard ni Sir Clyde. Seryoso lang ang mukha ni Kaizel habang nakipagkamay kay Mateo. Siya pala ang mga kaibigan ko, si Gabriel at Jeffrey. Pakilala ni Mateo sa mga kaibigan niya. Tumangulang si Kaizel sa sinabi nito at bumaling kay Clyde ng tingin. Maipapagawa ka ba, sir? Seryoso nitong tanong kay Clyde. Wala. Bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga. Papasok ako sa opisina bukas at sasama ka sa akin. Tila naiinis na sabi ni Clyde. Di na nag-abala pa na magpaalam si Kaizel sa mga kaibigan ni Clyde. Kaagad na siyang pumasok sa kwarto niya. Nakahiga lang siya sa kama niya habang iniinda ang kirot ng balikat niya. Hanggang sa makatulugan na lang niya ang sakit. Kinabukasan ay halos hindi makagalaw si Kaizel dahil sa bigat ng katawan niya. Namamanhid ang balikat niya habang nilalamig naman ang katawan niya. Kahit nahihirapan ay bumangon si Kaizel para makainom ng gamot. Bumalik kaagad siya sa kama niya at natulog ulit dahil mabigat pa ang talukap ng mga mata niya. Samantalang mahigit 1 oras na naghihintay si Clyde kay Cairo. Dahil isasama niya ito sa opisina niya. Pero walang Cairo ang lumalabas. Late na siya sa meeting niya, kaya pinakansela na lang niya ito. Tinungo niya ang kwarto ng bodyguard niya, pero nakalak ito. Gusto sana niyang kumatok, pero naduduwag siya. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto na nagpagulat sa kanya. Akala ko ba hapon ka pagigising? Alam mo bang na-late na ako sa meeting ko? Dahil sa kakahintay sa'yo. Bulyaw ni Clyde kay Kaizel, pero parang walang narinig si Kaizel. Lumabas ito ng kwarto niya at pumunta sa kusina. Pagdating sa kusina ay naghanap ng pwedeng makain si Kaizel, pero wala siyang nakita na pagkain sa mesa. Napabuntong hininga na lang siya kahit masakit ang balikat niya, ay nagluto pa rin siya para may makain siya. Tahimik naman na nakabantay si Clyde kay Kaizel. Hindi niya talaga maiwasan na mapatitig sa bodyguard niya. Para kasing may namagnet ang mga mata niya para tumingin dito. Damn it. Mura ni Clyde sa isipan niya. Hindi niya alam kung bakit ganun ang pakiramdam. Araw pa lang niya itong nakakasama pero iba na ang pakiramdam niya rito. Nababakla na yata ako ah. No, hindi ako pwedeng magkagusto sa pareho kong lalaki. Ano ba to? Ano na lang ang sasabihin ng mga nakakakilala sa akin? Bulong niya sa isip niya. Sir Clyde, may problema ho ba?
Nakailang tanong na si Kaizel kay Clyde pero hindi ito sumasagot kaya pinitik niya ang noo nito. Masamang tingin kaagad ang ipinukol ni Clyde kay Kaizel. Sorry sir, kanina pa kasi ako tawag ng tawag sa'yo, hindi ka sumasagot. Nakatulala ka lang. May problema ba? Mahinahon na tanong nito. Hindi alam ni Clyde kung bakit biglang nawala ang inis niya rito. No, wala. Ano, sasama ka ba sa akin? Kung hindi mo kaya, pwede ka namang dito na lang. No sir, okay lang ho ako. Sa katrabaho ko po ang bantayan kayo. Kung nasa saan ka man, dun ako. Tapos na po akong kumain, pwede na tayong umalis. Kahit nag-aalinlangan ay tumango pa rin si Clyde. Nauna na siyang naglakad habang nakasunod naman sa kanya si Kaizel. Pagdating sa opisina ni Clyde ay ang building kaagad na nakatapat sa kanila ang unang napansin ni Kaizel. Anong ginagawa mo? Tanong ni Clyde kay Kaizel. Alam mo bang madali kang barilin dyan sa kinauupuan mo? Mula dun, sa kabilang building. Turo ni Kaizel kay Clyde. Sa building na nasa tapat ng opisina niya. What do you mean? Tila na hintatakutan na tanong ni Clyde kay Kaizel. Kung akong masusunod sir, gusto kong ilipat mo yung mesa mo dito sa malapit sa pader para kahit na telescope ay hindi ka makikita dahil hindi natin alam kung anong oras darating ang papatay sa'yo. Hey! Huwag mo naman akong takutin ng ganyan. Hindi ho kita tinatakot, sir. Kailangan palagi kang alisto dahil hindi sa lahat ng panahon ay nasa tabi mo ko. Seryoso pa rin si Kaizel. Kahit mahaba ang sasabihin ni Kaizel ay hindi pa rin nahahalata ni Clyde na boses lang ni Kaizel ang naiba. Wala pa rin siyang kaalam-alam na ang inakala niyang bodyguard na lalaki ay isa palang babae. Nagdaan pa ang mga araw. Tuluyan ng gumaling ang sugat ni Kaizel. Day off na rin niya at kasalukuyan siyang nasa isang mall kasama si Eva na best friend niya. Alam mo best, kung hindi lang talaga kita best friend talagang magkakakrush na ako sa'yo kasi ang gwapo mo eh. Dinaig mo pa yung tunay na lalaki dyan sa ayos mo. Natatawang sabi ni Eva habang nakaangkla ang kamay nito sa braso ni Kaizel. Ano pa nga bang magagawa ko kailangan to sa trabaho ko. Saka hindi naman madali ang trabaho ko dun no. Ang sungit kaya ng gamboa na yun at dinaig pang babaeng palaging may regla dahil sa kasungitan. Gwapo sana kaso hindi ko type. Talaga lang oh. Alam mo ba bes yung kasabihan na tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Baka naman kainin mo yung sinasabi mo. Natatawa pa rin si Eva. Naloko na. Oh, bakit? May problema ba? Tanong ni Eva nang huminto si Kaizel sa paglalakad. Hi Cairo, day off mo pala ngayon. Kaagad na tanong ni Mateo nang makasalubong sila nito. Ah, oo. Tipid na sagot ni Kaizel kay Mateo. May chicks kang kasama, girlfriend mo? Tanong pa rin ni Mateo. Ah, oo, si Eva. Ngumiti si Kaizel nang matamis kay Eva. Nakuha naman kaagad ni Eva ang ibig sabihin ni Kaizel. Ah, oo, girlfriend niya pala ako. Eva pala. Nakipagkamay si Eva kay Mateo. Tinanggap naman ito ng lalaki. Mateo Sanchez, eto naman si Gabriel at eto si Jeffrey, mga kaibigan ko. Pakilala ni Mateo sa dalawa niyang kaibigan. Tumangutangulang si Eva kay Mateo. Matapos mag-usap ay dumiretso na sa parking lot ang dalawa. Habang sina Mateo ay nakasunod ang tingin sa dalawa. Natapos ang buong maghapon ni Kaizel sa kakagala niya kasama si Eva. Kasalukuyan silang nasa apartment niya, nagpapahinga. Habang si Clyde ay nag-iisa lang sa kondo niya, hindi siya sumama sa mga kaibigan niyang nagaya dahil wala siya sa mood. Habang naglalakad-lakad sa kwarto niya ay bigla na lang namilipit sa sakit si Clyde at halos mahimatay siya nang makita ang sariling dugo na umaagos sa balikat niya. Oh, shucks. Paulit-ulit na mura ni Clyde nang matamaan ang balikat niya. Kaagad niyang dinukot ang cellphone mula sa suot na pantalon at kaagad na tinawagan si Kaizel pero nakailang ring na ito pero hindi ito sumasagot. Ba't ba ayaw mo sagutin yan? Kanina pa yung tawag ng tawag sa'yo. Baka kung anong importanteng sasabihin yan. Sabi ni Eva kay Kaizel pero hindi nakikinig ang dalaga sa kanya. Alam ko namang mang-iinis at may iuutos na naman yan sa akin. Wala ako sa trabaho kaya akong masusunod ngayon. Dahil akin ang oras ko ngayon. Tugon ni Kaizel sa kaibigan habang nakadapa sa kama.
Patulog na sana si Kaizel nang biglang tumunog ang cellphone niya. Otomatikong bumangon siya nang makitang ang Ninong Rafael niyang tumatawag sa kanya. "Ninong, napatawag ka?" Kaagad na natanong niya sa kanyang Ninong Rafael. "Pumunta ka ngayon dito sa opisina dahil nasa ospital si Clyde. Nabaril siya sa kondo niya." Diretsyong sabi ng ninong niya sa kanya. Kaagad na nabitawan ni Kaizel ang cellphone niya dahil sa narinig. "Bes, bakit? Anong nangyari?" Kaagad na tanong ni Eva. Natulala pa kasi si Kaizel at nasa sahig na ang cellphone nito. Nang mahimasmasan si Kaizel ay kaagad niyang kinuhang cellphone niya at lumabas ng kwarto habang nakasunod naman sa kanya si Eva. "Ikaw nang maglak ng pinto, Best. Maimportante akong lakad." Iniwan na kaagad ni Kaizel si Eva at hindi na hinintay pang makasagot ito. Dumiretso ito sa motor niya at pinaharurot. Halo-halo ang nararamdaman ni Kaizel habang nagdadrive. Hindi niya alam kung bakit siya nag-aalala ng husto rito. Saka pa siya nagsisi kung bakit hindi niya ito sinasagot nang tumawag ito. Pagdating niya sa opisina ng ninong niya, ay hindi na siya nag-abala pang kumatok. Pumasok na kaagad siya dahil naghihintay na sa kanya ang ninong niya. "Ninong, what happened?" Kaagad na tanong ni Kaizel sa ninong niya. "Ako ang dapat na magtanong sa iyo niyan, Kaizel. Ano nangyayari? Bakit wala ka nang nabaril si Clyde? Alam mo bang na-disappoint si Rocco sa pagkakabaril ng apo niya? Na kahit tinatawagan ka na hindi ka pa rin sumasagot. Alam mo bang dahil sa nangyari sa apo ni Rocco ay mawawala ng tiwala sa atin ang iba pang mga negosyante na kumukuha ng serbisyo natin?" Protesta na sabi nito. Nakayuko lang si Kaizel habang nakikinig sa sermon ng ninong niya. Alam niyang sesermonan siya nito, kaya hinanda na niya ang sarili niya. Matapos sermonan ay saka pa lang nagtanong si Kaizel kung saan dinala si Clyde. Matapos sabihin ng ninong niya ay di na siya nag-aksaya pa ng panahon. Kaagad na niya itong pinuntahan. Pagdating sa ospital ay napakaraming bantay sa labas ng kwarto ni Clyde. Dahil sa kilala naman siya ng mga ito ay kaagad na pinapasok siya sa loob. Ang nakahigang si Clyde kaagad ang bumungad kay Kaizel. Pagpasok pa lang niya sa loob, dahan-dahan siyang lumapit dito at umupo siya sa gilid ng kama nito. "Patawad kung hindi kita nabantayan. Kung hindi ko sana inunang gumala ay wala ka sana dyan ngayon sa hinihigaan mo. Pasensya ka na kung hindi ko nagawan tungkulin ko para protektahan ka. Kahit naman masungit ka na, dinaig mo pang babaeng may 1 buwan na regla eh. Amo pa rin naman kita at tungkulin ko na pangalagaan ang kaligtasan mo. Pero hindi ko nagawa. Sana mapatawad mo ako, Clyde." Mahinang sabi ni Kaizel. "Ngayon pa lang kita natitigan ng husto. Nang umulan siguro ng kasungitan at kagwapuhan ay sinalo mo na lahat. Hindi ka man lang namigay." Natatawang sabi ni Kaizel sa isip niya. Matapos niyang dilawin si Clyde sa ospital ay pumunta si Kaizel sa kumpanya ni Mr. Gamboa. Sinamahan siya ng sekretary ni Mr. Gamboa papasok sa opisina nito. "Sir, may naghahanap po sa inyo." Magalang na sabi ng sekretary ni Mr. Gamboa. Nang makitang si Kaizel ang bisita niya, ay kaagad niyang pinalabas ang sekretary niya at pinaupo si Kaizel sa tapat ng upuan niya. "Napadalaw ka, iha?" Mahinahon na tanong ng Don kay Kaizel. "Nandito ho ako para humingi ng dispensa sa nangyari sa apo niyo. Sir, patawad kung hindi ko siya nabantay ng araw na yun." Magalang na sabi ni Kaizel sa Don. "Don't blame yourself, iha. Naiintindihan kita. Alam kong day off mo yon, kaya wala kang kasalanan sa nangyari sa kanya." Mahinahon na tugon ni Don kay Kaizel. "Maraming salamat ho, sir." Hindi na nagtagal si Kaizel sa opisina ng Don. Matapos niyang sabihin dito kung ano ang pinunta niya, ay bumalik siya sa ospital. Tulog pa rin si Clyde nang dumating siya. "Alam kong masyado pang maaga para maramdaman ko to. Pero totoo to, Clyde. Walang halong biro itong nararamdaman ko para sa'yo. Hindi tayo pwede. Alam kong hindi ang katulad ko ang para sa'yo. Patawad pero ito na ang huling pagkikita natin." Hinalikan muna ni Kaizel sa noo si Clyde bago siya lumabas ng kwarto. Matapos magpaalam kay Clyde ay dumiretso si Kaizel sa kondo ni Clyde at kinuha niya ang mga gamit niya ron. Sa huling pagkakataon ay inilibot niya ang tingin niya sa buong kondo ni Clyde kung saan ito palaging nakatayo
kapag iniinis siya nito. Sana wag tayong magkita dahil ayokong umusbong ulit ang nararamdaman ko para sa'yo. Umalis si Kaizel sa kondo at bumalik sa apartment niya. 3 araw lang si Clyde sa ospital, pero sa loob ng 3 araw na yon ay di niya nakita si Kaizel o mas kilala nitong si Cairo. Kahit nagtataka hindi na lang siya nagtanong pa, lalo na sa lolo niya. Alam niyang tutuksuhin siya nito kapag nagtanong pa siya. Nagdaan pa ang mga araw at naging linggo hanggang sa naging buwan. Tuluyan ang hindi nagpakita si Kaizel kay Clyde. Maging sa mga kaibigan nito ay palagi niya itong iniiwasan sa tuwing makikita niya ang mga ito. Habang naghahanap na naman ng paraan si Clyde kung paano makita ang bodyguard niya, hindi niya alam kung nababaliw na ba siya dahil sobrang namimiss na niya ito at hindi siya matahimik kung hindi niya ito makikita. Alam niyang mali dahil pareho silang lalaki. Pero anong magagawa niya kung ang bodyguard niya ang hinahanap ng puso niya? May balita na ba kayo sa kanya? Tanong ni Clyde sa mga kaibigan niya nang dalawin siya ng mga ito sa opisina niya. Nagtatanong-tanong ako sa mga kakilala kong pulis. Wala daw silang kilala na Cairo ang pangalan. Nakasamahan nila. Nag-research na rin kami tungkol sa kanya pero walang lumalabas. Kaya mahihirapan tayong hanapin siya. Seryosong sabi ni Jeffrey. Ba't hindi mo na lang kaya tanungin si Lolo Rocco? Diba? Siya ang nag-hire kay Cairo. Sigurado akong alam niya kung nasan matatagpuan si Cairo. Alam natin parehas na hindi basta-basta nagtitiwala si Lolo. Unless kakilala niya o may nag-recommend sa kanya kay Cairo. Mahabang sabi ni Mateo. Tama, ba't hindi ko kaagad naisip yun? Kaagad na tumayo si Clyde at ang 3 niyang mga kaibigan. Sabay-sabay silang lumabas sa kumpanya at nagsisakay sila sa mga kotse nila. Hindi nagtagal ay dumating na sila sa mansyon ng mga Gamboa. Kaagad naman silang sinalubong ng mayordoma sa mansyon na siya ring nag-alaga kay Clyde nung bata pa ito. Clyde iho, mabuti naman at napadalaw ka rito. Ang tagal mo nang hindi pumupunta rito ah. Sabi ni Yaya Marina kay Clyde. Kamusta na kayo? Yaya, si Lolo ba andito? Magalang na tanong niya rito. Okay lang kami iho. Nasa library siya. Gusto mo puntahan ko siya at sabihin kong andito ka. Nakangiting sabi ng mayordoma. Hindi na, ya. Kami na lang pong pupunta sa kanya. Magalang na sabi ni Clyde. Oh sige, ikaw ang bahala. Ipagtitimpla ko na lang kayo ng juice para may mainom kayo. Salamat ya. Kaagad na umalis ang mayordoma at pumunta naman sina Clyde sa library kung nasa saan ang lolo niya. Napadalaw ka, Clyde? Kaagad na tanong ni Don Rocco kay Clyde nang makaupo ito. I'm here to ask you about Cairo, Lo. I know na alam mo kung nasan siya at kung saan siya nagtatrabaho at nakatira. Kailangan ko siyang makausap, Lo. So please tell me kung saan siya pwedeng makita. Pakiusap ni Clyde sa lolo niya. At bakit mo naman siya hinahanap, Alam kong ayaw mo sa kanya. Kaya ba't ka pa magsasayang ng oras na hanapin siya? Nakangiting tanong ng Don kay Clyde. Napahila mo si Clyde sa mukha niya bago sinagot ang tanong ng kanyang lolo. I know na mali itong nararamdaman ko dahil parehas kaming lalaki. But I love him. The first time I saw him in my condo. I know I like him. That's why palagi ko siyang iniinis dahil ayokong lumala itong nararamdaman ko. Pero hindi ko na makontrol, Lo. So please, tell me kung nasan siya. Saan ko ba siya pwedeng makita? Pagsusumamo ni Clyde sa lolo niya. Napatawa naman ng mahina ang lolo niya na ikinataka niya. I know na magugustuhan mo talaga siya, Clyde. Lalaki rin ako. At alam ko kung anong mga ibig sabihin ng mga tingin mo sa kanya. Don't worry. Hindi kayo parehong lalaki dahil babae naman talaga siya. At hindi talaga si Cairo ang pangalan niya. Ginawa lang namin siyang lalaki ng kaibigan ko. Dahil alam kong ayaw mo sa bodyguard na babae. Kaya naging lalaki sa paningin mo si Kaizel. Nakangiting sabi ng Don. Ang mga kaibigan ni Clyde at si Clyde ay hindi makapaniwalang nakatingin kay Don Rocco. Seryoso po kayo, Lo? Gulat pa rin ang reaksyon ni Mateo. Of course, iho. Alam ko kung nasan siya nakatira. Kaya habang maaga pa'y puntahan mo na siya at ibibigay ko kaagad sa iyo ang basbas ko dahil gustong gusto ko ang batang yun para sa iyo, apo.
Nakangiting sabi ni Don Rocco. Hindi na nagtagal ang magkakaibigan. Kaagad na silang umalis sa mansyon ng mga Gamboa para puntahan si Kaizel. Habang busy sa paglilinis si Kaizel sa apartment niya ay may biglang kumatok sa pintuan. Nagtataka pa siya kung sinong kumatok dahil alam niyang hindi si Eva yon. Dahil nagpaalam si Eva sa kanya na uuwi muna ito sa probinsya nila. Nag-aalangan man ay tinungo pa rin niya ang pinto. Pagbukas niya ng pinto ay diretso siyang napaatras nang mabilis na pumasok sa loob ang taong kumakatok. Sir Clyde, ano pong ginagawa niyo rito? Hindi na nakapagboses lalaki si Kaizel. Hindi rin niya kailangan pang maging lalaki ang boses dahil wala na siya sa trabaho niya. Hindi naman siguro masama na dalawin ko ang bodyguard ko, di ba? Pinasadahan ni Clyde ng tingin ang kabuuan ni Kaizel at tama nga ang lolo niya. Babae nga talaga to. Why didn't you tell me na babae ka pala? Napabuntong hininga si Kaizel bago sumagot kay Clyde. Sabi ng lolo mo ayaw mo ng bodyguard na babae. Kaya naging lalaki ang ayos ko para hindi mo ko ayawan. Yun lang po bang pinuntan niyo rito? May ginagawa pa kasi ako na dapat ko pang tapusin. Tila dismayado na sabi ni Kaizel. Hindi niya alam pero nadismaya siya na dinalaw lang siya ng amo niya. Tatalikod na sana siya kay Clyde nang hapitin siya nito sa bewang. Kaya napakapit siya rito nang wala sa oras. Alam mo bang sobrang namiss kita? Hinihintay kita sa ospital pero hindi ka pumunta. Nag-iisang buwan na lang hindi ka pa rin nagpapakita sa akin. Hindi mo lang alam na kung saan-saan na kita hinanap. Gusto kong makita ka para sabihin sa'yo na mahal kita. Mahal na mahal kita, Kaizel. Ikinulong ni Clyde sa bisig niya si Kaizel habang hindi naman makagalaw si Kaizel dahil sa sinabi ng kanyang dating amo. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya o dapat ba niyang sabihin dito ang totoong nararamdaman niya. Matapos siyang yakapin ito ay saka pa siya pinakawalan. Sir, Clyde, mula ngayon ay Clyde nang itawag mo sa akin. Seryosong sabi ni Clyde kay Kaizel. Okay, Clyde, gusto ko lang linawin ang sinabi mo. Na mahal kita? Putol ni Clyde sa sasabihin pa sana ni Kaizel. Totoo ang sinasabi ko. Unang kita ko pa lang sa'yo sa kondo ay gusto na kita. Kaya nung hindi ka na nagpapakita sa akin ay pinahanap kita. Kung hindi dahil kay lolo ay hindi ko malalaman na babae ka pala. Ang buong akala ko kasi lalaki ka. Kaya sinuway ko kaagad ang sarili ko na hindi kita pwedeng mahalin. Dahil parehas tayong lalaki. Hindi ko naman alam na tunay ka pala talagang babae. Hindi na nakapagsalita pa si Kaizel. Nakatingin lang siya kay Clyde na nagsasalita. Paano ko malalaman na mahal mo talaga ako? Panunubok ni Kaizel kay Clyde. Automatic kong siniil ni Clyde si Kaizel ng halik sa labi. Hindi naman nakagalaw si Kaizel sa ginawa ng lalaki sa kanya. Nakatingin lang siya sa lalaki na nakapikit habang hinahalikan siya. Hindi ka pa rin ba naniniwala na mahal kita? Kaagad na tanong ni Clyde nang pakawalan nito ang labi ni Kaizel. Ikaw ba? Hindi mo ko nagustuhan? Tanong ni Clyde kay Kaizel. Agad na paubos si Kaizel sa sinabi ni Clyde sa kanya. Ba't naman kita magugustuhan? Ang sama ng ugali mo. Hindi mo nga ako tinrato ng mabuti at sinakal mo pa ako noong unang araw ko sa trabaho. Seryosong sabi ni Kaizel. I'm so sorry about what happened. Pinagsisisihan ko yon. Kung bakit ko ba yung nagawa sa'yo. Seryosong sabi ni Clyde kay Kaizel. Bumuntong hininga lang si Kaizel. Okay na yun. Tapos na yun. Huwag mo na lang sanang ulitin sa iba mo pang magiging bodyguard. Hindi madali ang trabaho ng isang bodyguard At kaya nilang ibuhos ang buhay nila para lang naprotekta ng amo nila. Ang mga kaibigan ni Clyde na nakikinig sa kanila ay tahimik lang habang pinagsasabihin ni Kaizel ang kaibigan nila. Ngayon lang nila nakita ang kaibigan nila na nagpakumbaba sa isang babae. Matapos mag-usap, umuwi ng magkaibigan. Naiwan si Kaizel na nakaupo lang sa sofa habang iniisip ang sinabi ni Clyde sa kanya. Totoong mahal niya ang lalaki, pero hindi siya aamin dito. Wow, ang ganda mo talaga, Sarge Gonzalez. Puri ni James kay Kaizel. Si James ang isa sa mga kaibigan ni Kaizel na malapit sa kanya. Kaya kung magsasamang dalawa, ang hindi makakaalam sa estado nila ay masasabi talaga nilang magjowa sila.
Wow, talagang busog ako sa papuri mo, James ah. Baka mamaya, may pupunta na naman dito't aawayin ako. Talagang masusuntok na talaga kita. Biro ni Kaizel kay James. As if namang papayag ako masuntok ka. Natatawang sabi ni James. Sa hindi kalayuan ay kita ng isang tawang dalawa na nag-uusap at nagtatawanan. Hindi niya alam kung bakit sobra ang selos niya rito. Wala silang relasyon at kahit umamin pa siya ay parang wala lang sa dalagang nararamdaman niya. Aamin niyang nasasaktan siya sa pinapakita nito sa kanya. Pero handa siyang maghintay para makuha ang oo nito. Isang linggo nang hindi nagpakita si Clyde kay Kaizel. Naisip rin niya ang sinabi ng kaibigan sa kanya. Flashback. Kung mahal mo naman pala siya, ba't hindi mo siya puntahan sa kondo niya? Paano kung di na yun magpakita sa'yo, ha? Ikaw naman kasi, sabing aminin mo na may paayaw-ayaw ka pa. Habol-habol ka rin pala. Dahil sa sinabi ni Eva ay nagpa siya si Kaizel na pumunta sa kondo ni Clyde. Todo effort pa siya dahil aamin na siyang may gusto rin siya kay Clyde. Pagdating niya sa kondo ng lalaki, ay siya ring labas ng isang babae sa pintuan. Nakangisi itong nakatingin sa kanya. Oh, ano naman ang ginagawa mo rito, miss? Huwag mong sabihin na isa ka rin sa mga babae ni Clyde. Huwag ka nang umasa pa, miss. Dahil wala ka ng pag-asa pa kay Clyde. Oh, by the way, I'm Alexa. Ako ang fiancé niya. Kaya kung pwede sana umalis ka na. Dahil ayokong may umaaligid sa pagmamayari ko. Madaing wika ni Alexa. Kahit parang tinusok ng maraming karayom ang dibdib ni Kaizel dahil sa sakit, ay mas pinili niyang kumalma. Kahit gusto nang tumulo ng luha niya. Para sa kanya hindi dapat iyakan ng mga taong wala namang kwenta. End of flashback. Mula nang malaman ni Kaizel na may fiancé na pala si Clyde, ay nakapagdesisyon siyang mag-resign sa trabaho niya. Pupunta muna siya sa lola niya sa probinsya para makapag-move on na siya. Lumipas ng maraming araw at naging buwan. Dumating na ang oras na magpapaalam na si Kaizel sa mga kasamahan niya. Marami ang nalungkot sa pagre-resign ni Kaizel sa trabaho dahil napakabait nito sa mga katrabaho niya. Pero anong magagawa niya? Kailangan siya ng kanyang lola sa probinsya. Kaya kailangan niyang umalis sa trabaho niya para alagaan ang lola niya. Sa huling araw niya sa trabaho ay nagsama-sama sina Kaizel sa isang bar para magsaya sa huling beses niya na kasama ang mga katrabaho niya. Kaya nakipag-bonding siya sa mga ito. Sards, pag andun ka na sa probinsya niyo, kontakin mo naman kami palagi. Alam mong mamimiss ka namin eh, sabi ni James. Oo naman, mamimiss ko rin kayo. Nakangiting ani ni Kaizel. Nag-inuman lang sila hanggang sa unti-unti nang malasing si Kaizel at ang mga kasamahan niya. Ano Sards, kaya pa ba? Kung hindi hahatid ka na namin. Natatawa namang tiningnan ni Kaizel si James. Mas lasing ka pa nga sa akin eh. Kaya ko pa naman, saka huwag ka mag-alala. Makakauwi pa ako ng safe ako. Paninigurado ni Kaizel kay James. Nagpaalam na siyang uuwi na. Kahit may tama na kaya pa naman niyang i-balance ang sarili niya kung maglakad. Pagdating sa labas ay muntik nang matumbas si Kaizel. Mabuti na lang at may mga bisig na sumalo sa kanya. Lasing na nga ako, mahina niyang sabi. Nadinig naman ng tao na sumalo sa kanya. Inalalayan siya ng lalaki papasok sa kotse nito at inayos ang pagkakaupo. Nakasandal si Kaizel sa upuan habang nakapikit ang mga mata niya. Pero nang maamoy niya ang pamilyar na amoy ng pabango, ay otomatik ang bumuka sa mga mata niya. Parang pamilyar ang amoy mo ah. Parang yung amo ko lang na masungit. Kala naman niya gwapo siya. Daig pa niyang babae na may regla sa kasungitan. Inaantok na sabi ni Kaizel. Yes baby, I love you so much. I love you Mr. Sungit. Ang sama ng ugali mo pero bakit kaya gusto pa rin kita? Nakapikit na sambit ni Kaizel. Malaki ang ngiti ni Clyde habang inamin ni Kaizel ang totoong nararamdaman nito sa lalaki. Kailangan lang pala kitang lasingin para umamin ka sa akin. Hinaplos ni Clyde ang madulas na buhok ni Kaizel at hinalikan nito sa noo. Hinubad niya ang suot niyang coat at iniligay sa balikat ni Kaizel. Inuwi ni Clyde si Kaizel sa apartment nito. Matapos niyang ayusin ang dalagay, sinigurado niyang nakalak ng maayos ang bintana at pinto nito.
Hinalikan niya muna sa noo at labi ang dalaga bago siya lumabas ng apartment nito. Kinabukasan ay 8:00 na nagising si Kaizel. Hinilot-hilot niya ang noo niya dahil masakit ito dahil sa dami ng nainom niya. Nagtataka pa siya kung paano siyang nakauwi sa apartment niya pero hindi na niya ito binigyan pa ng pansin. Kahit nahihilo ay tumayo siya para magluto ng kakainin niya. 10:00 ang alis niya. Hindi na niya kailangan pang mag-impake dahil tapos na niyang i-impake ang mga gamit niya. 10:00 ng umaga ay dumating ng driver nila para ihatid siya sa probinsya nila. Dumaan muna siya sa mga magulang niya bago siya tuluyang umalis. Habang busy si Clyde sa opisina niya, ay biglang tumunog ang cellphone niya. Nakaagad naman niyang sinagot. "Sir, wala na hong tao rito sa apartment na sinasabi niyo." Yun kaagad ang narinig ni Clyde sa kabilang linya. Napatayo si Clyde sa kinauupuan niya habang kausap pa rin ang inutusan niya. "Nagtanong ka ba sa mga kapitbahay niya? Sa mga posibleng nakakakilala sa kanya?" "Opo, ang sabi nitong katabi niyang apartment ay kinuha daw ng isang sasakyan si Ma'am Kaizel at may dala raw itong 2 maleta." Sagot pa rin ng tauhan ni Clyde. Pinatay na niya ang cellphone at napahilamos na lang si Clyde sa mukha niya. Pabagsak niyang inilapag ang cellphone sa mesa niya at iniisip kung saan maaaring pumunta ang dalaga. "Nalingat lang ako sandali, bigla ka na lang nawala. Talagang sinasagad mo ko, Miss Gonzales." Naisatinig na lang na sabi ni Clyde. 1 taon pa ang lumipas. Nasa probinsya pa rin si Kaizel kasama ang lola niya. "La, sino po yung dumating kanina na bisita niyo? At ano po yung sinasabi niyang kukunin na sa inyo?" Nagtatakang tanong ni Kaizel sa lola niya. Mula kasi nang umalis ang taong pumunta sa kanila, ay sobrang nalungkot ang lola niya. "Apo, may hihilingin sana ako sa iyo eh. Alam mo kung gaano ka-importante sa akin ang lupaing ito. Dahil dito namin nabuo ng lolo mo ang masaya naming pamilya. At nandito ang marami niyang alaala. Kung maaari ay pakiusapan mong nakabili nitong lupa na kung pwede ay bibilhin ko ulit ito sa kanya. Ayokong mawala sa akin ang alaala ng lolo mo, apo. Pakiusap naman, tulungan mo akong kumbinsihin ang nakabili nito na dodoblehin ko ang binayad sa lupain na to. Basta wag lang niya itong kunin sa akin." Tumulo ang luha ng lola ni Kaizel habang nakikiusap ito sa kanya. Halos madurog ang puso ni Kaizel habang nakatingin sa lola niyang umiiyak. Pinahid niya ang luha nito at niyakap ito ng mahigpit. "Pangako, tutulungan kita, la. Huwag ka nang umiyak, Sabihin mo sa akin kung saan ko matatagpuan ang nakabili nitong lupa at ako nang makikiusap sa kanya na huwag na tong kunin sa'yo." Napangiti ang lola ni Kaizel at hinaplos ang buhok ng apo. "Maraming salamat, apo." Pasalamat ng matanda habang hinahaplos-haplos pa rin ito ang buhok ni Kaizel. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nakabalik na ng Maynila si Kaizel. Tuwang-tuwa naman ang mamit daddy niya nang makita siya ng mga ito. "Akala ko ba wala ka ng plano na dumalaw dito sa atin, anak?" Kasalukuyang nasa kusina sila, kumakain. "Kung hindi lang ho talaga dahil sa pakiusap ni Lola, Ma'am, talagang hindi na po ako uuwi ng Maynila." Tugon ni Kaizel sa ina niya. Ready ka na ba na makita siyang ulit?" Tanong ng daddy ni Kaizel sa kanya. Alam kasi ng mga ito ang totoong nararamdaman niya kay Clyde. Hindi naman tumutol ang mga ito. Basta ba, totoong mahal lang nito ang lalaki at hindi lang siya napipilitan. "Hindi naman po si Clyde ang kakausapin ko, Dad. Ang lolo lang naman ito ang gusto kong makausap bukas. Pag napapayag ko na si Don Rocco ay babalik na po ako sa probinsya." Tugon niya sa daddy niya. "Ikaw ang masusunod, anak. Basta kung saan ka masaya, doon din kami, Tumangulang si Kaizel sa ama niya at nagpatuloy na itong kumain. Kinabukasan ay maagang nagising si Kaizel dahil pupunta siya sa mansyon ng mga Gamboa para makausap ang Don. Matagal-tagal na rin na hindi siya nakapunta ron. Kinakabahan man ay pinilit ni Kaizel na kontrolin ang sarili para maayos niyang makausap ang Don. Sana nga lang ay hindi niya makita dun si Clyde. Ayaw niya ng magulong buhay, kaya siya lumayo sa lalaki. Kahit nahihirapan siya ay tiniis niyang maging masaya na lang dito. Nang dumating siya sa mansyon ay nagulat ang Don sa biglaang pagdating ni Kaizel
Hindi kasi akalain ng Don na makikita pa niya ito. Iha, ikaw ba talaga yan? Halos hindi na kita makilala. Mas lalo ka pang gumanda. Puri ng Don sa kanya. Hindi naman napigilan ni Kaizel na uminit ang pisngi niya. Hindi pa rin kayo nagbabago doon. Pero salamat po sa pagpapapuri. Tipid siyang ngumiti rito. By the way, andito po ako para sa pakiusap ni Lola. Alam kong kayong nakabili sa lupa nila sa probinsya. Kung maaari po sana ibibilihin po namin ulit sa iyo ang lupa. Andun po kasi lahat ng alaala ni Lola kay Lolo. Kung papayag po kayo, dodoblehin namin ang bayad. Basta pumayag lang po kayo doon. Napabuntong hiningang doon dahil sa narinig niya. Kung ako lang sanang masusunod, Iha, bakit hindi? Pero hindi na akong may hawak sa lupa na yon. Dahil na kay Clyde na lahat ng ari-arian ko. Kasama na roon ang lupang sinasabi mo. Kung gusto mo, tutulungan kitang makausap siya. Pero wala siya ngayon dito. Nasa ibang bansa pa siya at sa susunod na araw pang dating niya. Huminga ng malalim si Kaizel bago tumango sa Don. Sige ho, hihintayin ko na lang po siya sa pag-uwi niya. Pasensya na po kayo sa abala. Nagpaalam na si Kaizel sa Don at umalis na siya. Nang mabalitaan ni Clyde na pumunta na sa mansyon nila si Kaizel, ay agad siyang umuwi sa Pilipinas. Hindi na niya hinintay pa ang susunod na araw. Kaagad siyang nagpabook ng flight para makauwi kaagad siya sa Pilipinas. Nagplano kaagad ng party si Clyde. Pagdating sa Pilipinas kasama ng mga kaibigan at ng lolo niya ay mabilis na naisagawa ang plano niya. Kasama sa imbitado ng naturang party ang pamilya Gonzales. Napabuntong hininga naman si Kaizel habang nakatingin sa invitation card na hawak niya. Kailangan pa ba natin pumunta doon, Mom? Tanong ni Kaizel sa mommy niya. Yes, Iha, dahil imbitado tayo. At saka kilala ang mga Gamboa sa larangan ng business. Baka makahanap ang daddy mo doon ng investor sa company para mas lumago pa ito. Bakit? May problema ka ba? Wala naman, Mom. Tipid niyang sagot sa kanyang ina. Kinabukasan ay may pinadeliver na damit para kay Kaizel. Nagtataka naman siya kung saan nanggaling yun dahil wala namang sinabi ang ina niya na may ipapadeliver ito. Sobrang ganda ng gown at alam niyang mahal yun. Hindi basta-basta ang naturang gown dahil gawa ito ng isang sikat na designer. At ang mga maliliit na diamonds na nakadikit dito, hindi niya kayang i-describe. Nang masuot na niya ang naturang gown ay halos malula siya sa ganda nito. At tama lang sa kanya. Naglagay lang siya ng konting makeup sa mukha niya. Hindi na siya nag-abala pang pumunta sa parlor dahil kaya naman niyang ayusan ang sarili niya. Napapalakpak naman si Nero nang makita ang kapatid niya sa ayos nito. Ang ganda talaga ng bunso namin. Nakangiting salubong ni Nero sa kapatid niya. Halos mapatalon sa tuwa si Kaizel nang makita ang kuya Nero niya. Kuya! Oh my God! Is that you? Natatawang niyakap ni Nero ang kapatid niya. Of course, bunso. Dahil ako ang escort mo ngayong gabi. Gusto kong makita kung gaano ka kasaya ngayon. Kaya umuwi talaga ako para samahan ka. Malaki ang ngiti nitong pinagbuksan ng kapatid ng pinto. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Para kang nanaginip ng gising. Sagot ni Kaizel sa kuya niya. Basta, pagkatapos nito ay magiging masaya ka na, bunso. Makahulugang sabi ni Nero kay Kaizel. Pinaandar na niya ang sasakyan dahil alam niyang sila na lang ang hinihintay ng mga tao doon. Nang makarating sila sa mansyon ng mga Gamboa, ay nagkikislapang mga kamerang bumungad sa kanila. Sa kanila natuon ang atensyon ng lahat na ipinagtataka ni Kaizel. Kuya, anong nangyayari? Bakit sa atin natuon ang atensyon ng lahat? Nagtatakang bulong ni Kaizel sa kuya niya. Ngumiti lang si Nero sa kapatid niya at hindi na nagsalita pa. Nang makarating sila sa upuan na nakareserve para sa kanila, ay nagpaalam na si Nero na may hahanapin lang siya sandali. Ladies and gentlemen, attention here please. Maraming salamat sa pagdulo nyo sa special party na to para sa dalawang pamilya. Alam kong nagtataka kayo kung ano bang okasyon at may ganitong party ang mga Gamboa. Nagsasalita pang MC habang nagpalingalinga naman si Kaizel kung saan na ang kuya at ang mommy at ang daddy niya. Hindi na namalayan ni Kaizel na tapos na pala ang MC magsalita. Bigla na lang namatay ang ilaw at natuon ang spotlight sa taong umaakyat sa stage.
Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Kaizel nang makita niya ang taong kasalukuyang nakatayo sa stage. Sobrang gwapo nito sa suot nitong Amerikana. Nakangiti habang nagsasalita si Clyde. Nangingislap ang mga mata nito habang nagbigay ng speech sa taas ng stage. Ang kaninang malakas na pintig ng puso ni Kaizel ay mas lalong lumakas pa nang tumapat sa kanya ang spotlight. To my one and only love. Kung hindi ka man naniniwala na sobrang mahal kita, sa harap ng mga tao ngayon na nandirito, sasabihin ko sa iyong mahal na mahal kita. Kaizel Gonzalez. I love you very much. Hindi ko kayang mawala ka sa tabi ko. Tama ng 1 taon na tiniis natin ang isa't isa. Bumaba si Clyde sa stage at pumunta sa kinaroroonan ni Kaizel. Halos maiyak naman si Kaizel sa ginawa ni Clyde. Miss Gonzalez, I know, parehas tayo ng nararamdaman. Pwede bang humiling sa'yo? Can you be my girlfriend? Napatakip si Kaizel sa mata niya hanggang sa tuluyan ng tumulo ang luha niya. Natatawang pinahid niya ang luha at tumayo siya. Sino ba naman ako para tanggihan ang gusto ng puso ko? Sa harap ng mga taong nandito, aaminin kong mahal kita at sinasagot na kita. Naiiyak na ng tuluyan si Kaizel. Nagpalakpakan naman ang mga tao sa paligid, maging si Don Rocco at ang mga magulang ni Kaizel at kuya niya ay pumalakpak na rin dahil sa tuwa. Nagkikislap ang mga kamera at palakpakan ng mga tao ang mas lalong nagpaingay sa loob. Ang iba'y kinikilig sa nakita nila, nagbubulungan at ang iba'y nagkanya-kanyang kuha ng picture sa dalawa. Niyakap ng mahigpit ni Clyde si Kaizel at siniil ito ng halik. Walang alinlangan na tinugon ni Kaizel ang halik nito habang nakayakap pa rin siya kay Clyde. Bakit ba hindi ka pa rin nagsasawa na mahalin ako kahit lumayo na ako sa'yo? Mahinang sabi ni Kaizel habang nakasandal sa dibdib ng nobyo niya. Dahil mahal kita at kahit saan ka pa magpunta, mahahanap pa rin kita. Dahil hindi ko kaya na wala ka. Sobrang mahal kita. Akala ko noon na hindi mo ako mahal. Pero nung nalasing ka sa isang bar at sinabi mo sa akin na mahal mo ko, kahit nakapikit ka, sobrang saya ko na noon. Agad na palingon si Kaizel kay Clyde na nanlalaki ang mga mata. Ibig mong sabihin na inamin ko sa iyong mahal kita? Tumangu-tango si Clyde habang nakangiti sa nobya. Kaya nga palagi kitang pinapasundan. Kahit nung nasa probinsya ka na, pinapasundan kita doon at pinapabantayan. Pasensya ka na pero ayokong may umaaligid sa pag-aari ko. Dahil sa akin ka lang at hindi para sa kanila. Seryosong sabi ni Clyde kay Kaizel. Natatawang niyakap ni Kaizel si Clyde. Sa iyo lang ako, Clyde. Ikaw lang naman ang minamahal ko ng ganito. Saka ikaw pa lang ang boyfriend ko, no? Kaya huwag ka nang mag-alala dahil sa iyo ko lang binigay ang puso ko at hindi na ito makukuha ng iba. Talagang hindi na dahil pakakasalan na kita para mapanatag na ako. Saka nakausap ko na sina mami at daddy mo. Pati ang kuya mo. Maging si Lola, nakausap ko na sila. At ikaw na lang talaga ang kulang. Nanlaki ang mga mata ni Kaizel na ikinatawa ni Clyde. Papakasal ka ba sa akin? Tanong kaagad ni Clyde kay Kaizel. Bakit? Wala na bang umaaligid sa'yo na kaya kang ipapatay mabawi ka lang? Seryosong sabi ni Kaizel. Nasa jail na si Alexa. At yung sinabi niya sa'yo, kalimutan mo na yun. Ni minsan ay walang nangyari sa amin. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi na siya makakapanggulo pa sa atin. Seryosong sagot ni Clyde. Si Alexa ang nagtangkang ipapatay si Clyde dahil sa hindi na siya babalik dito. Kaya ginawa ng babae ang ipapatay siya. Pero nahuli na ito ng mga pulis sa tulong ni Rafael, ang ninong ni Kaizel. Kaya nadakip ang babaeng yun. O sige na nga, papayag na ako. Nakangiting sagot ni Kaizel. Kaya mabilis na isinuot ni Clyde ang hinanda niyang singsing sa daliri ng nobya. Hinalikan niya muna ang kamay nito. Sa kanya ito siniil ng halik. Mabilis lang na lumipas sa mga araw. Buwan lamang ang itinagal at kinasal si Kaizel at Clyde. Nabiyayaan naman kaagad sila ng anak na siyang nagbigay ng sobrang saya sa pagsasama nilang dalawa. Hindi na bumalik pa si Kaizel sa pagpupulis niya
Nasa probinsya na rin sila tumira, kasama ang lola niya. Malaki ang pasasalamat ni Kaizel sa asawa niya na pinagbigyan siya nito na sa probinsya sila titira. Naging duwag man siyang aminin sa asawa niya noon na mahal niya ito, hindi naman siya nito sinukuan at talagang ginawa pa nito ang lahat, mapasagot lamang siya. Ang sarap ng ngiti ng asawa ko ah. Nakayakap si Clyde sa likuran ni Kaizel habang pinanonood nila ang maliwanag na buwan. Iniisip ko lang, kung sinukuan mo ko noon siguro, wala tayong Cairo ngayon. Salamat sa walang sawang pagmamahal mo sa akin. Salamat din at dumating ka sa buhay ko. May bodyguard noon, may wife na ngayon. I love you so much, wife. Kayo ni Cairo naging buhay ko. At ikaw ang naging lakas namin ng anak mo.